Okay mga ka-SITE, good day. Sa ngayon, bubuo tayo ng rectifier na gawa sa diodes. At i-compare natin dun sa rectifier regulator na tinest natin nung nakaraan. So, stay tuned. So ito, meron tayong diodes, 4 na piraso. So yung gagawin natin, at ito naman talaga yung nakalagay sa loob ng rectifier regulator. Ito, bawat diodes ay may marking. So ibig sabihin, itong may marking na to, ito yung positive side, at ang blanco, ito yung negative side. So ngayon, nagagawin natin, pagbuhuli natin yung dalawang positive side. So ayan, nabuo na natin. So yung gagawin natin ulit, ito na naman, dalawang diodes, yung parehong yung parehong may marking andito sa taas. Yung pagbubuhuli natin, dito naman yung walang marking, ito yung negative side. So ayan, nabuo na natin. Negative side, dalawa, pinagdugtong natin. Tapos yung natira, ito puro positive side. Ito sa kabila, yung pinagdugtong natin, puro positive side. Yung bakante, ito rin yung bakante na negative side. So yung gagawin natin, i-bridge po natin to, yung positive side at yung negative side, pagbubuhuli natin parehas. So ito, ka-bridge na po. Review lang natin ito, yung dalawang positive side nandito, yung dalawang negative side nandito. So yung dito sa kabila, left and right, negative side, positive side, positive side, negative side. So kukuha tayo ng regulator, rectifier regulator. Iti-test natin at i-compare natin doon sa nakaraan. Ito yung good. Ito yung na-tester natin, naka-set sa set sa continuity. Yung gagawin natin, ilipat natin sa diode mode. Yan, naka-diode mode na. Yan kung makikita ninyo, yan yung sign ng diode. So ito, paano natin malalaman kung buhay yung circuit? Diba kahapon, dapat may konting negative na papasok dapat sa positive. So ayan po, 0.879. So ito, halimbawa nito, ito yung positive, ito yung negative. Ito yung nakalagay sa loob dito.
malalaki lang. Yung gamit dito is IN007, IN4007. So ito, papakita ko sa inyo. Ito yung negative side, ito yung positive side. Ito. Ito yung negative side, ito yung positive side. Ulitin natin Ito yung positive side, ito yung negative side. Ito yung positive probe ng tester natin, ilalagay natin sa negative. At yung negative probe sa positive. O di po ba may reading? So ito na naman ngayon sa rectifier. Ito yung positive, ito yung negative. Lalagay natin yung negative probe dito sa positive side ng rectifier. At dito sa negative side, positive probe ng tester natin. Nakikita nyo may reading. Pero pag binaliktad natin to, wala pong reading yan. Di ba? So ibig sabihin, yung pinagsasabi ko nung nakaraan na video ay totoo po 'yon. Kahit dito i-actual natin ito sa positive side ng rectifier regulator. Lalagay ko yung negative probe. Sa negative side ng rectifier regulator, ilalagay ko yung positive probe. So ayan po, may reading 0.879. At dito sa negative side, positive probe, positive side, negative probe. So ayan po, may reading 0.930. Okay, klaro na tayo dito. So ito na naman ngayon, dapat pag kinabit ito magkabilang ito, di ba ito yung positive, yung may marking parehas. Yung blanco, ito naman yung negative. So dito sa kabilang side, yung positive negative, ito naman po yung input ng AC. Dito yung papasok yung kuryente na galing stator. Kung galing stator, may continuity ito. Kaso naka-rectify diodes po tayo, so walang papasok at walang lalabas dito sa kabilaan. Pero dito merong papasok, dito lalabas. Ipapasok na negative papuntang positive, may papasok dito negative papuntang positive. Saka ito yung output. Dapat may papasok na current papunta dito dahil ito yung magcha-charge sa battery natin. Ayan po, nakita nyo, dapat itong supply na to, pag pinasukan ng AC, dadaan po sa diodes natin, i-convert niya po yan into DC. Paglabas niyan dito, DC na po. Kaya nga may pumasok na negative dito sa diodes, punta dito para i-rectify niya yung AC current, i-convert sa DC current. Ipapasok dito AC, i-rectify po, paglabas DC na. So yung papasok, alternating current, papasok dito sa kabilaan. Dito ganun din, alternating current din ang papasok dito. Ayan, merong reading, meron din. So, ibig sabihin, ito po yung input ng AC. At dito na, pag input ng AC, halimbawa galing stator, ipaprocess ngayon ng diodes, i-rectify niya yung AC current, lalabas dito DC current na.
direct current na po. Dito alternating current, i-rectify yung alternating current, paglabas dito DC na. So kung dito sa AC, dapat may lalabas dito sa DC. O meron, pero dapat walang papasok sa DC side, sa positive side dito sa AC side. O di po ba? Ganon din dito. So ang halimbawa nito, ito yung red, yung may marking, ito yung green, ito yung walang marking. So, dito kabilaan, positive negative, positive negative. Halimbawa ito yung dilaw. At halimbawa ito din yung yung puti o minsan pink, minsan orange, minsan ibang kulay. So ititest natin dito, galing dito may lalabas dito. Ayan, negative, positive. So ito, negative, positive. Oh, may lumabas. Dito naman tayo sa AC. AC current. Halimbawa ito yung dilaw. Dapat ito yung dilaw, dapat may lalabas dito. Ayan po. Dilaw to red. Dapat meron yan. So ito, try natin dito sa rectifier. Dilaw, dapat may lalabas dito sa red. Ayan po. May lumabas. Ngayon, ito na naman sa kabila. Halimbawa ito naman yung puti. Dapat may lalabas puntang red. So meron din po. So try natin dito. Ito yung puti. Puti. Dapat may lalabas sa red. Ayan po, meron po. So ibig sabihin, yung ginawa natin, na diodes ay 100% na ito din yung nakalagay sa loob. So yan po yung function ng charging system. Wala pa po tayo sa stator. Dito lang po tayo sa rectifier regulator. So ayun na po, i-rectify yung AC current, i-rectify ng diodes para may lumabas na direct current o DC volt, DC volt 12 volts. Pero ito, dahil walang regulator to, yung ilalabas nito uncontrolled. So ibig sabihin, pwede kang mag-overcharge. Pwede ito gagamitin sa mga malalaking battery. Gusto nyo mag-charge, gusto nyo mabilisan, ito lang po yung gagawin natin. Tap nyo to sa dilaw, puti, sa galing stator, tapos ito sa green, at ito sa at ito yung ito sa dilaw, ito yung puti, ito yung negative, ito yung positive. Magkakarga po yan. Mas maganda nga kung yung pinakamalaking battery, kayang-kaya po karga nito, kaso lang wala pong control. So yan na po mga ka-SIT, sana naibahagi ko yung konting kaalaman at may natutunan kayo. So sige po mga ka-SIT, salamat po sa panonood. God bless.